Alam mo ba na ang pagluluto ng chicken biryani ay pinaniniwalaang nagsimula pa sa Persia na sa kasalukuyan tinatawag itong bansang Iran? Tara, samahan mo ako. Dahil sa video nito, magluluto ako ng version ko ng chicken biryani. Simulan na natin ating pagluluto. Unang gagawin natin dito ay magpapakulo tayo ng tubig dito. At habang pinapakulo natin to, maglalagay na tayo ng mga pampalasa. Naglagay nga ako dito ng isang pirasong samiling bark o cinnamon bark. Naglagay din ako dito ng laurel. Isinunod ko na din yung buong paminta sa star anise. At this point ay naglalagay na ako dito ng turmeric powder para sa ating pampakulay. At naglalagay din ako dito ng asin saka isang pirasong chicken cube. Tatakpan natin to at papakuloy natin to. At sa unang kulo ay bubuksan na natin to. At this point ilalagay na natin itong ating basmati rice. Balang ginawa ko dito ay binabad ko na itong basmati rice na ating ginagamit ng isang oras para mabilis lang itong maluto. Matapos natin mailagay ito ay haluin lang natin to. Tatakpan nga natin ito. Pakuluin na natin to at lutuin. Ang pagluluto ng basmati rice ay katulad lang din sa pamamaraan sa pagluluto ng ordinaryong bigas. Makalipas nga ng ilang minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito sa parting ito ay hahanguin na natin itong ating basmati rice. Isusunod naman natin painitin itong ating kawali. At once uminit na ito, maglagay na tayo ng mantika. Medyo namihan na natin. Dahil ang gagawin natin dito ay ipapan-fry natin o ibabrown natin itong ating hiniwang sibuyas. Dalawang klase ng sibuyas yung ginagamit ko dito, pula sa kaputi. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagpapan-fry o pagpiprito hanggang sa ma-achieve natin yung ganitong itsura o hanggang sa magkulay light brown ito. At once ganito na itsura ng ating sibuyas, ay hanguin na natin ito. At kung nanonood ka pa rin hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. At this point ay ibabrown na natin or igigisa na natin itong ating karning manok. Ang ginawa ko pala dito sa karning manok ay binabad ko na ito sa asin para manood na yung alat nito dito sa ating karning manok. Ang gusto naman natin ma-achieve dito ay magkulay light brown ang kulay nito katulad na nakikita nyo. At kapag ganito na itsura ng ating karning manok ay ilalagay na din natin yung iba pa nating mga pampalasa. Inilalagay ko na nga sa parting ito ang ginawa kong mixture. Ito yung luya, sibuyas, saka bawang. Ginamitan ko nga ito ng blender para maging ganito yung tsura niya. Maglalagay na din tayo dito ng coriander powder. Mga isang kutsarang coriander powder yung aking inilalagay dito. Sunod naman natin ilagay yung cumin. Sa cumin naman mga kalahating kutsara lang yung aking ilalagay dito. Matapos natin mailagay yung cumin, sunod naman natin ilagay yung garam masala. Balik kalahating kutsara lang din yung ating ilalagay dito. At para may sipa ng anghang naman yung ating niluluto, maglalagay tayo dito ng chili powder. Kalahating kutsara ng chili powder yung aking nilalagay dito. At maglalagay din tayo dito ng cinnamon powder. Kalahating kutsara lang din ng cinnamon powder yung ating nilalagay dito. Matapos ka natin mailagay itong ating mga powder na halo, dito naman tayo sa ating tomato sauce. Ito na magiging base niya. Hindi na nga tayo dito gagamit ng tubig o hindi na tayo magdadagdag dito ng tubig. Naglagay din ako dito ng asin saka itong ating isang perasong chicken cube. At this point ay haluin ko na ito para pantay-pantay yung lasa ng ating nilulutong ulam. At gusto natin ma-achieve dito ay maging ganito yung tsura niya. At para naman pambalanse sa lasa ng ating sauce o sabaw, maglalagay tayo dito ng yogurt. Sa pagluluto nga ng biryani, hindi talaga mawawala itong ating yogurt. Haluin lang natin to hanggang sa maging evenly distributed na ito dito sa ating nilulutong ulam. At once na halo na natin to na maigi, tatakpan na natin to. Pakuluin natin to ng mga 10 minuto para siguradong maluto itong ating karning manok. At makalipas nga ng 10 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte ito ay sigurado na akong lutong-luto na nga itong ating karning manok. Kaya naman ang gagawin ko dito ay hahanguin ko na ito. Tatabi muna natin ito at papalamigin. Makalipas nga ng ilang minuto ay dito na tayo sa ating last part ng ating pagluluto. Ito nga yung pag-a-assemble ng ating chicken biryani. Naglalagay na nga ako dito ng ating sauce. Susundan naman natin itong ating fried shallots. Ang gagawin lang natin ito, spread lang natin to dito sa ibabaw ng ating sauce. Susundan naman natin itong ating cilantro. Ganun din, spread lang natin to dito sa ibabaw ng ating sauce. At sunod naman natin itong ating nalutong chicken. At panghuli natin ilalagay dito sa ating layer ay itong ating nalutong basmati rice. Gagawin natin yung ganitong proseso hanggang sa maubos or mabuo natin itong ating nilulutong chicken biryani. At habang nga ginagawa natin gusto ko lang i-shoutout ang mga masusugid nating mga taga-subaybay. Shoutout kay Ma'am Anelia Ichano ng GMA Cavite. Shoutout din kay Sir Jonathan Belen ng Cavite. At shoutout din kay Ma'am Joanna May Pamisan ng Mindoro. At maraming salamat din sa mga walang sawang nanonood at nakasubaybay dito sa aking channel. Balik na tayo dito sa ating nilulutong pagkain. At this point ay natapos na tayo sa ating pag-a-assemble. Ang gagawin ko lang dito ay tatakpan ko lang ito. Painitin lang natin ito kahit mga 1 minuto. At makalipas ka na 1 minuto, binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte nito ay lutong-luto na nga itong ating chicken biryani. Pwede na natin ito i-serve. Grabe, nakakatakam. Sigurado akong mapapakain tayo dito ng marami. Sira na naman yung diet.
Ito na nga yung ating chicken biryani. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!